Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan daan sa House of Representatives. Subalit, talagang yung mga pagkakataon na yun, dumating ako doon sa punto na talagang seryoso akong kinausap ng aking abogado na si Atty. Vincent Badong. Ang tapang, kahit kailan, pwede mong ipakita. Subalit, depende sa laban na pupuntahan mo. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power. Ginagamit nila yung kapangyarihan ipinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihan siyang sisiin sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at legal na suhestyon ng aking abogado. Napagman sa kalooban ko, sinunod ko siya at ganun din ng konsensus ng karamihan sa mga kasama ko. Gusto ko talagang makaharap si Congressman Barters, si Dan Fernandez, si Congressman Paduano at iba pa upang pamukha sa kanila. Ginagawa niyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga anas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagbarilan, umaharap sa bala, umaharap sa panganib para sa bayan. Kayo, ano ginagawa ninyo? Diba? Anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko na kalagkarin ko kayo at ilalagdag ko ang lahat ng atarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipino. Yan ang gusto nyo, di ba? Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo imbestigahan si Lisa Marcos? Puro kayo sindikato. Mga ipokrito kayo. Ha? Nakakaminig kayo ng laman. Nakakaminig kayo talaga ng laman. Ako, umaramin ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Alam ko, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo
yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nang bibiig ako, nang bibiig ako. Malayo ito sa pinalumpakan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Kayo sana ang inaasahan namin na tatayo sa unahan namin. Ipagtatanggol ang sabi ng batas. Pero ano ngayon? Wala. Kinatatakutan nyo amin! Bakit? Meron dyan mga dating pulis, mga dating military. Asan kayo ngayon? Naging politiko kayo. Magnanakaw na nga kayo noon. Magnanakaw pa rin kayo ngayon. Makalimutan! About on my social media accounts, no? May nga po ganun yung mga parts, no? Actually, nung when I woke up kanina, about 5:30 in the morning, para si Erwin Eric Sudasco, yung aking accent. 6:30, 5:30 in the morning. I woke up, sabi ko sa sarili ko, sinyawakan mo na ako pagdating, ako pagdating animal. Why am I here? You know why I am here? Because I was labeled so many names. Because I chose to write my opinions on my social media accounts. I've been labeled a Russian-trained Chinese propagandist. I've been labeled as a paid Pastor Apollo Kiboloy apologist. Most recently, I was labeled as a DPS double agent. Pero ako, wala akong problema niya. You can label me anything. I don't really care. What I cannot accept. I'm sorry. Okay. What I cannot accept is for me to find my name published in the Inquirer, allegedly from a press statement of that Fernandez. And I was one of those 40 na nilista nila na iniimbitahan nga precisely because parang nakonstruo na kami ay fake news better ako isa ako at pogo vlogger at narco vlogger. That I cannot accept. Why? Because hindi rin naman tayo politiko. Katulad nila, sinusulat lang namin at sinasabi lang namin ang mga opinion namin. Ano yung nangyayari sa bansa natin? Galing kami ng Cebu, Bisaya, Mindoro, Cebu. Pero we never really thought that people in Congress would care about what we opine or what we write. Pero, because yun nga, dahil nga gusto nilang i-silence yung legitimate political dissent at medyo naaangangan na sila sa aming mga kritisismo, talagang gusto nila patahimikin tayo. That's why, collectively we've decided to go the legal route. Because the legal route is where we will be given a fair trial or a fair opportunity to defend ourselves. Not in the biggest crocodile farm of the country, Congress. Kasi we've seen it. They are not just out to silence legitimate political dissent. They are out to destroy the reputation of everyone that they perceive to be their political enemies. Case in point, the hearing on Alice Go, Cassandra Leong, and a few others. Anong napala nila? Out of the 4 cases na denial nila, ang nag-prosper lang for the violation ng anti-money laundering is kay Alice Go. Ang kay Cassandra Leong and the 2 others were dismissed. But imagine the trauma. You've seen it. Naka-live stream.
the trauma, the emotional suffering Cassandra Leong was subjected to. And that can never be repaired back to the previous state where before Cassandra Leong was summoned. And until now, I think she's still being detained somewhere. Di ba? So kaya, yun ang napag-desisyon na namin. But did Congress offer an apology or offer an explanation? In fact, ang headline nun was just Alice Go yung kaso. There was never any mention dun sa headline na na-dismiss ang kay Cassandra Leong. She just became a footnote in the history of that investigation of Risa Ontiveros. At yan ang gusto nilang gawin sa amin. Pero we will not play their game. That's why we are here now. Second, fake news. The biggest purveyor of fake news is Bongbong Marcos himself. And the biggest fake news until now is the 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? In August of last year, during the KOJCC, anong fake news ang sinabi ni Bongbong Marcos? Walang baril at walang tear gas daw yung mga pulis na nag-raid doon. Di ba? O di, vlogger din si Bongbong Marcos. Ito, nag-vlog din yung putang na na. Di ba? So why not summon him? Exactly. Representative Luis Ro, who I think now is the younger sister of Leila de Lima. Tingnan mo yung sinabi niya. Ha? Anong sinabi niya? During the bombing daw of the San Pedro Cathedral, I don't know anong bombing yun kasi it was bombed twice. Once in 1981 and another one in 1993, if I recall. At sinabi niya doon sa hearing na utos daw yun ni then Mayor PRRD, no? Rodney Duterte. Samantalang fiscal pa noon si PRRD. Di bakit hindi nila pinatawag itong si Luis Ro? And it's on record in the transcript of the stenographic notes of their hearing. Di ba? So again, kami po, no? Kami ni John, by John, mga Bisaya lang kami, but we chose to come here para maipakita namin sa kanila na kami po doon sa Cebu at the Bisaya speaking part of the country. Yeah, and with our lawyer, our able lawyer here, no? Itong lawyer na ginawa na lang para kita kanina. So, nandito po kami, not only to bring the voice of the Visayan-speaking part of the country, but, you know, lahat natin, kasi laban talaga natin ito lahat. Kung walang tatayo at walang titindig at walang makikibata sa ating basic rights, talagang wala. Kasi wala na, this is a totalitarian government, this is an absolute authoritarian regime. Make no mistake about it. And the only remaining option that we have, the last bastion of our democracy, is the Supreme Court. That's why we were there and we hope na sasagutin tayo at papamulan tayo sa ating hinihingi. Okay, salamat po.